Ang tanong ng isa nating taga-subaybay, Idol, may napulot ako, kulay puti na putol na kwintas. Ikinuskus sa bato, kulay dilaw, binuhusan ng asido, may natirang konti. May posibilidad ba na white gold dito? At yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel, More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat at nawa po ay nasa mabuti tayo. Laging kalalagayan at ligtas sa anumang sakit at karamdaman. Sa video po natin ito ay ating sasagutin, tatalakayin, bibigyang linaw ang katanungan ng isa nating taga-subaybay. Ang sabi niya, napanood ko po ang vlog mo, sir. Nangangalakal po ako, sir. May nabili ako na halo sa bakal. Isa itong necklace na putol. Puti siya. Pero kinuskus sa bato, kulay dilaw. Binuhusan ng asido, may natira sa kinuskus. Pero mahina lang. So, unang comment niya po yan sa akin. Sumunod, nag-comment ulit siya. Pinaasay ko sa kaibigan ko. Kulay puti siya, sir. Kinuskus niya sa bato, kulay dilaw siya, sir. Binuhusan niya ng asido, may natira. Kulay dilaw, pero malabo. Kahit inulit niya, ganun pa rin ang resulta. Ang sabi ng kaibigan ko, 10K yata. Bebenta ko sana sa kanya, ang sabi niya, isa lang silver. Hindi ko binenta. Ang tanong ko po, sir, sa'yo, may posibilidad ba ang hawak ko ay white gold pero mahina na carats? Alam niyo po mga ka-More Than Treasures, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel ay maraming pong salamat dahil marami pong natututo sa atin. Ano po? At ako po ay masaya na kayo po ay laging sumusubaybay sa atin. Kaya po sa video natin ito, kailangan nating sagutin ng malinaw ang katanungan ng kaibigan natin na sabi niya, siya daw po ay isang mangangalakal. Ibig sabihin, nangangalakal. Okay? Bakal bote po yun. So, ang sabi niya, may napulot na po siya na kwintas. Hihimayin po natin ha. May napulot siyang kwintas na putol, kulay puti. Ang ginawa niya, pinaasay. Kinuskus sa bato, kulay dilaw. Yung pinaguskusan sa bato. Tapos, binuhusan daw po ng asido, may natira sa kinuskus, pero mahina lang. Nung pagkuskus daw sa bato, okay, binuhusan ng asido, may natira, ngunit mahina lang. So, ang ginawa niya, pinaasay niya ulit. Sabi niya, pinaasay ko sa kaibigan ko, kulay puti siya, sir. Okay? So, ang kanyang kwintas ay kulay puti na putol. Dinala niya sa kanyang kaibigan, pinaasay niya. Ang ginawa ng kaibigan niya, kinuskus sa bato. Nung ikuskus sa bato, kulay dilaw. Tapos, binuhusan ng asido ng kanyang kaibigan, may natira, kulay dilaw pa rin. Pero, malabo na. Kahit inulit nga niya, ay ganun pa rin ang resulta. So, ibig sabihin, nung ikuskus sa bato, kulay dilaw yung nasa bato. Binuhusan ng asido, okay, may natira sa bato. At kahit inulit yung pagkuskus sa bato at binuhusan ulit ng asido, may kulay dilaw pa din daw na natira. Ang sabi daw ng kanyang kaibigan, baka 10K yata. Ngayon, nung ibebenta daw niya, ang sabi ay silver lamang. So, ang ginawa niya, hindi niya ibinenta. Kaya ang kanyang katanungan, ang tanong ko po, sir, sa'yo, may posibilidad ba na white gold ang hawak ko, ngunit mahina lamang ang carats? So, ang kasagutan ko po dyan, kaibigan, kasagutan ko po dyan, ikaw ay matalinong mangangalakal.
Siguro lagi kang sumusubaybay sa ating channel, ano? Kaya hindi ka naisahan. So, tandaan niyo po, yung ganyang resulta ng pag-asay na ginawa, malinaw, 100%, para lamang po sa akin, 100%, yan pong iyong kwintas na putol na nakuha ay white gold at yan po ay 10K. Bakit? Uulitin ko po ng paliwanag. Ang sabi dito, pinaasay ko sa kaibigan ko, kulay puti siya, sir. Sabi niya, ha? So, ibig sabihin yung napulot niya kwintas ay kulay puti. Ang ginawa ng iasay, kinuskus sa bato. Nung ikuskus sa bato, kulay dilaw ang lumabas. Lagi niyo po pakatatandaan, mga Kamordan Treasures. May silver din po na kulay puti. Pag kinuskus mo po sa bato, ay madilaw-dilaw na po ang pagkakakuskus sa bato. Okay? Marami din pong peke na kulay puti na kwintas. Kapag kinuskus mo sa bato, kulay dilaw din. Dahil inyong mga tanso na tinubog po sa silver or white gold. Ngunit ang pagkakaiba ng ginto sa silver at peke, ito ang sabi niya. Binuhusan ng asido yung ikinuskus sa bato. Siyempre, pag kuskus mo sa bato, may maiiwan. Binuhusan daw po ng asido. Mayroon daw pong natira na konti. So, pag ganyan po ang pangyayari, may natirang konti sa pagbuhos mo ng bato, ng asido. Kasi kung silver po yan, pagbuhos mo ng asido sa bato, hindi pwedeng may matitira. Lusaw po ang silver ng asido. Hindi din pwedeng peke o tanso. Kasi ang tanso, pag kinuskus mo sa bato kulay dilaw, lusaw din po yan ng asido. So, ang sabi niya, may natira na konting dilaw. Nung pagbuhos niya ng asido, hindi naubos. May natirang konting dilaw. 100%, yan po ay 10K. At ang sabi nga doon ng kaibigan niya, baka 10K. Pero nung ibebenta na niya sa kanyang kaibigan na mag-aasay, mag-aalahas, ang sabi daw ay silver lang. Kaya ang ginawa niya, hindi niya ibinenta. So tama ka dyan, kaibigan. Ano po? Tama ka dyan. Hindi mo ibinenta ang iyong kwintas. Kasi kung yan ay malaki, magkano ang gramo ng 10K ngayon? 1.5 sa Manila. O huwag ka na lumuwas sa Manila. Maghanap ka na lang dyan ang bibili kahit 1,000 bayaran sa iyo. At least, hindi ka po nalugi. Kasi kung kwintas yan, kung mag 5 gramo yan, o di may 5,000 ka na kagad. Kung malaki, mag 10 gramo, may 10,000 ka na kagad. At least, hindi po siya naging presyong silver na 40 pesos lamang kada gramo. So, yung tanong po niya, may posibilidad ba na ito ay 10K? 1,000,000%. Ako na po magsasabi sa iyo, yan po ay 10K na ginto. Dalawa po ang reaksyon ng 10K na white gold. Ibig sabihin, yung kwintas mo ay white gold. May white gold na ang reaksyon sa bato, pag kinuskus mo, kulay dilaw. Pag buhos mo ng asido, may matitira. Ano po? May matitira na kulay dilaw or kulay pula. Yan po ay 10K. May white gold naman na kapag kinuskus mo sa bato is kulay puti. Pag binuhusan mo ng asido, kulay puti pa din yung matitira. Hindi po magdidilaw. Ituturo ko po yan kapag ako'y nakakuha ng white gold na ang uri po, ang kilatis sa bato ay hindi dilaw, kulay puti. Yan po ay, ang nakaalam po yan, mga Batikano at magagaling na alahero. Nawa po kaibigan sa iyo, sa aking kasagutan sa iyong katanungan. Sana hindi mo pa naibenta sa presyong silver ang iyong alahas. Pasensya ka na kasi marami pong nagko-comment at ako'y busy. Ngayon ko lang nasagot ang inyong katanungan. Siguro po sa puntong ito, lahat ng katanungan nyo, pag kaya kong gawin ng content, gagawan ko po yan ng content. Pag nalimutan ko, ulitin nyo po ako, lagi nyo ipaalala ang inyong katanungan, request. Sa mga bagong dating, maraming pong salamat. At sa nag-request nito, ng tanong na to, ang pinakang bayad mo sa akin, sisingilin kita, i-share mo sa lahat ng iyong mga kaibigan upang sa gayon, magkaroon po sila ng idea. Pag nakapulot sila ng ginto, hindi babayarang na silver lang. Laging lamang ang may alam, kaibigan. So sa mga bagong dating, kung nagustuhan niyo po, pakisusulan niyo po ang ating channel, pakihit niyo po notification bell, lagay niyo po ay all, upang lagi kayong update sa ating mga bagong videos.
At kung nagustuhan nyo nga, pakilike and share sa ating mga kaibigan upang magkaroon sila ng karunungan about po sa ginto. Dahil ang presyong ginto ay mananatiling ginto, hindi dapat maging presyong silver. At sa mga datihan na, maraming pong salamat sa inyong pagsuporta sa akin. Lumalaki na ang ating bahay. Punuin po natin ng kayamanan ang ating tirahan upang tayo pare-parehas ay makinabang. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ang trabaho ko, pagpilapis ng ginto'y eksperto po. Kung sa mga tatak, ikabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asayan ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya namin patunayan. Ako ay alahero at asalyan ng ginto. Alam ko ang tapat na totoo. Walang maitatago sa usapan na ginto. Agad ang alahero'y eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.